Solving and graphing linear inequalities into variables part 1. So, hi again. So, i-continue natin yung discussion about sa linear inequalities in two variables. So, magbibigay ako ng isang example. So, x plus y is greater than to 5. So, paano natin i-compute? So, step by step muna. Huwag kayong matakot. Madali lang to. So, ang gagawin, copy na lang yung original inequalities, which is ito. Then, ang gagawin kasi, kailangan mo siyang isolve ng linear equation using the slope-intercept form. So, ito yung pinili ko para mas madali. So, ang formula niya will be the y is equal to mx plus b, where mx is slope, then yung b is y-intercept. So, yung linear equation na meron silang tatlong methods or yung tatlong process. So, meron silang using the tables of values, x and y intercept, at pati na rin yung pinakasikat is slope-intercept form. So, tuloy natin to. So, then, i-transpose mo siya or i-translate natin into the slope-intercept form. So, ang gagawin, in traditional way na kailangan maglagay ka ng negative x in both sides, ang tawag doon, addition property of equality. Kung pwede naman transposition method. Depende sa anong gusto mo. So, ang gagawin, in traditional way, negative on both, negative x in both sides, then cancel out. So, matitira, y is equal to, dapat yung negative x is mauna siya, then yung positive 5. So, negative x plus 5. So, ito na yung magiging slope-intercept niya ng ganito. So, y is equal to negative x plus 5. Pwede naman sa ibang theories or sa ibang concept niya sa libro, y is equal to 5 minus s. Parehas naman yung resulta ng pag-graph. So, ito yung magiging tsura niya. So, gagawa ka ng values ni slope pati si y-intercept. Paano? So, ganito yan. So, yung m, kailangan yung m natin, naka-fraction part siya. So, since yung leading coefficient niya, which is negative 1. So, negative 1, ayun na mag-minus 2 lang, rise natin. Over, yung denominator natin, which is 1, kasi, invisible kasi ang value ng denominator, which is 1, ay kailangan natin isulat to. So, yan. Ito yung nasa value ng denominator, which is 1, ay na magsisimling run. So, lagay natin yung annotation. Rise over run. Pag rise, pataas, depende sa sign. Kapag negative, pababa ang movement. Kapag positive sign, ang movement pataas. Then yung run, as in, takbo siya. Depende sa sign yon. Kapag negative, tatakbo siya paatras, papunta sa kaliwa. Then yung pagtakbo niya, paabante, papunta sa kanan kapag positive sign. Okay, tandaan nyo So, balik muna tayo. So, yung y-intercept, napakadali lang naman. So, since gets ko na, eto yung 5, magiging, ang order pair niya, yung value niya, which is the y. Then, yung value ng x, 0 siya. Kaya siya y-intercept So, y-intercept, ang mag-minus na lang siya, ang maging value niya will be the order pair 0 and 5. So, paano ba mag-graph? See, let's say x plus y is greater than to 5. So, magdodrawing ka ng x, y, coordinate plane or x, y plane. Iba-iba kasi tawag nun Or mas kadalas, tinatawag nila Cartesian plane. So, magdodrawing muna ako ng x, y plane saglit. Wait lang So, before that, gagamit ako ng ruler para mas pantay yung pagkalay niya. Muna. Mas complicated. Hindi na natin. Arrow.
Ang delta pen kasi, kaya ko tinatakpan agad kasi pag hindi ko tinatakpan, nawawala kasi ang sulat niya. Tsaka natutuyo. Okay? So, binili ko to siya. Hindi ko sasabihin ko ano yung brand. Kasi bawal eh. So, tuloy natin to. So gumawa ako ng Cartesian plane or XY plane. So, paano ba mag-graph nito? So, una, kailangan i-plotting the point si y-intercept, which is ordered per 0 and 5. So, dito, so, sa mga hindi nakakalam or hindi marunong mag-plotting the point, ganito yan. So, mag-uumpisa ka sa origin, which is ordered per 0 and 0. Then, value ni x, yung value ni x. Since 0 yan, hindi siya mag-move. Nananatili, nasa origin siya. Then, yung value ng y, which is 5, since yung 5, positive siya, mag-move siya ng 5 beses papunta sa paitaas. Ganito yan. So, 1, 2, 3, 4, 5. Nandito na siya sa y-axis. So, lagyan natin annotation to sa 0 and 5 para matanda niya. Pwede naman wala kasi alam niyo na pag nag-ano kayo ng graph, kailangan ng ganito. Pwede naman wala kasi depende sa utos ng teacher niyo. Okay? Then, sunod doon, kailangan i-focus natin yung value ni slope. So, sa rise muna tayo. So, ano ba value ni rise? O yung nasa value ng numerator natin. So, which is negative 1. Since naka-negative sign siya, ang rise niya, pababa. Kasi negative sign siya. So, magsa-start ka ng binibigay ni y-intercept, which is ordered per 0 and 5. Dito ka mag-start. Then, yung rise natin, ang movement nito, pababa. So, mag-move ka ng isang beses papunta sa ibaba. So, 1. Dito ako titigil. Then, yung run, patakbo siya. Since positive sign siya, which is the value of the numerator, since positive yung sign niya, ang movement nito is papunta to sa kanan. So, for there, so 1 step, papunta sa kanan. So, 1. So, lagyan mo yung annotation dito. Here, dito. Pero hanggat sa umulit-ulit para dumami na yung mga points. Para, sa susunod, makakapag-connect tayo ng points para makagawa ka ng straight line. Kaso linear inequality siya. So, mamaya natin i-discuss yan. So, ulit-ulitin natin. So, rise, negative, a step, pa-downward ng isa, tapos rise, yung run, patakbuhan ng papunta sa kanan, dito. And ulit-ulitin siya. O, yun na yun. So, nakagawa ko ng 5 points. So, kailangan i-connect mo mabuti yung mga points na yan gamit ng ruler. Pag wala kayong ruler, bumili kayo. Okay, tama. Ganun yun. Hindi na siya straight line yung drawing nyo. Kaya straight line, linear. So, ganito. Ganito pag-connect yan. So, alalayin mo mabuti yung mga points na nakapantay dito sa edge na to ng ruler like this. Ganyan. Or kaya naman pag malaki, depende sa teacher niya, ito yung gagamitin niyo. Para siyang meter stick. Kasi ito yung ginagamit kapag nagsusukat ka ng yarda ng kahit tela, gano'n. So, since maliit naman yung graph ko, yung maliit na yung drawing ko, so ito yung gagamitin ko. So, sabi tayo dito Wait lang. So, i-connect kong mabuti yung mga graphs like this para makagawa ko ng kaso, problema, greater than siya. So, kailangan naka-broken din siya. So, kailangan matandaan yung mga annotation. So, hindi kayo makakalimutan kung magkakalit. Sige tayo. So, itong ganito na to, maglalagay ka ng original inequalities. Pwede naman wala. Depende sa ano gusto nyo. Or depende naman sa records ng teacher nyo or sa utos ng teacher nyo. Sa akin, nalagay ko to kasi palatandang kasi yan. So, x plus y is bigger than 5. Kasi ito.